Magandang araw sa inyong lahat guys. Nakita naman po tayong muli dito sa ating channel. Nais ko pong pasalamatan lahat ng aking mga subscriber. Pinapasalamatan ko din yung mga viewers natin na patuloy nagsubaybay sa channel natin. Dito na naman tayo para patuloy na namamahagi ng kaalaman tungkol sa glass and aluminum installation guys. So ngayong araw na to ay magkakabit tayo ng expanded wire dito sa tinatawag natin na screen door. Ang video na to ay ina-address ko pala sa mga beginners na nag-aaral pa lang ng glass and aluminum installation. Guys, ito yung screen door natin. Nabuo ko na itong framing. Yan, nabuo ko na yan. Bali, yung paglalagay ng expanded wire nito guys ay bago tayo maglagay ng expanded wire, so sumukat muna tayo ng galing dito sa loob na to guys. Susukat tayo ng 36 inches hanggang dito para sa ating stocko plate. Kasi yung lapad ng stocko plate natin ay 36 inches lang. Yung kinukuha natin yung lapad ng 36 inches ng ating stocko plate para hindi ito ikapusin. Dahil sa isang rolyo ang makukuha sa isang rolyo ay balit pang 3 screen door na po yan. So dapat talaga hindi tayo lalagpas ng 36 inches para hindi tayo kakapos sa isang rolyo na stocko plate. So ganun yung pagkuha ng mga sukat guys. Yung sa expanded wire naman, kung ano yung tira na binawasan natin ng 36 inches pataas, yun na yung expanded wire niya guys. Basta lagi nating uunahin pagka nagbuo tayo ng aluminum, lagi nating uunahin yung 36 inches o 3 feet na pangloob para sa ating stocko plate. Tapos yung tira niyan, yun na yung expanded wire natin. So ito yung expanded wire natin guys. Yung expanded wire natin ay dalawang sukat po ito. Mayroon siyang lapad na 3 feet or 36 inches at saka 4 feet or 48 inches yung lapad. Bali dalawang size siya guys. Ang kinuha ko na ang in-order ko sa ating supplier na expanded wire ay 36 inches lang yung lapad niya. Dahil yung opening ng ating screen door, yung pinakabutas ng simento, nasa 38 inches lang siya guys. So pasok na yung 36 inches na lapad ng expanded wire. Kasi pag kukuha tayo ng 48 inches, so mas malaking tapon guys. Bali yung 48 malaki yung matitira niya. Tsaka yung tira hindi naman pwedeng gamitin sa ibang screen door dahil kapos na rin yon. Kaya sayang pagka 48 inches yung gamitin natin. Ang in-order ko 36 inches lang siya guys. Ayan, so magkakating tayo ng expand wire para dito sa ating screen door. So ito guys, nakating ko na. Bali, kung anong haba ng butas ng screen door natin, hindi ko po kinatin ng 0.0. Naglagay ako ng 1.5 inches para pwede natin i-adjust guys. Ngayon, kung makikita nyo,
yung expanded wire natin ay baluktot po siya. Huwag nating hayaan na ilalagay dito sa screen door na baluktot siya, guys. Dapat hilot-hilutin natin para mas magandang tingnan 'yon. Magandang tingnan at saka magandang pagkalagay dito sa screen door natin. Huwag nating hayaan na nakabaluktot siya, guys. So ang gagawin natin, kumuha tayo ng pamalo, walis tambo, o kahit anong pamalo, pwedeng chilas, para maituwid lang natin tong mga baluktot na bako-bako na expanded wire. Ayan, guys, so haluin natin, o kahit anong pamalo, pwedeng chilas, yung malapad yung ano niya, guys, pwedeng chilas na gawin natin pamalo, yung malapad dito. Huwag naman yung matulis, dahil mapuputol yung ano natin, expanded wire. Kahit anong bagay basta malambot, ang purpose niyan para mapantay lang natin yung expanded wire natin. Okay, tapos na. So bali, guys, ang gagawin natin, itong dulo ng expanded wire, ayan, bawat dulo yan, isa-isahin natin yan, guys. Yan. Yung mga dulo na yan o gilid, ito yung ipapasok natin dito sa kanal ng dito sa kanal ng screen frame natin. Dito natin yan ilalagay. Bali, babaluktutin lang natin pailalim para maglalak siya. Bali, guys, uunahin ko muna tong gilid na to. Mag-umpisa dito sa dulo hanggang dito po. So ilalak natin yan ng paisa-isa. Ngayon, pagka natapos natin tong isang side na to, dito naman tayo sa kabila, sa tapat niya, guys, para magbatakan yung expanded wire natin. Hindi po pwede na dito tayo nag-umpisa, tapos yung gagawin ito sa susunod, ito pa letter L. So hindi po pwede yan. So dapat kung dito tayo naglalak, ang gagawin natin, dito naman tayo sa tapat para mabatak yung expanded wire natin. Pag naglalak pala kayo ng expanded wire, guys, dapat mayroon kayong 1/2 angular para pangharang natin dito sa gilid. Ipapasok natin yan dyan sa may kanal. Ayan, para maharangan itong gilid, dahil pag wala siyang sapin, so tatamaan siya ng flat screw natin, maaring madamage itong gilid. So idiin lang natin to, guys, ng paganon. Sikwatin natin ng paganon. Huwag yung masyadong diin
yung katamtaman lang, dahil pagka masyadong madiin siya, dito sa ilalim, bumabakat yung plus screw natin guys. Kaya katamtaman na yung diin natin. So ayan guys, tapos ko nang nailak yung isang side. So doon naman tayo sa kabila, sa tapat. Ang gagawin natin, kasi maliit nga yung area natin dito, iikotin lang natin tong screen door. So ayan. Kung makikita nyo guys, medyo malapad siya ng konti. Bawasan natin. Bali yung ang sukat natin dito lang guys. Huwag natin ilalagpas dahil mahirapan din tayong mag-lock. So dito lang siya. Huwag naman nating i-adjust ng saga dahil maaari pong kapusin po tayo. So dito lang sa banda guys. Kumbaga ito yung magiging guide natin hanggang doon sa dulo. So ayan guys, ilag na natin dito guys. Sa kabilang side na tayo sa tapat. Ilagay natin tong angular natin dito sa loob. Ayan. Para protection na hindi ito madamage itong gilid ng frame ng screen door, framing ng screen door natin. Tapos saka natin to ilalak. Kasi nakita nyo kanina doon, nakalak na yon sa kabilang side. Dito tayo sa tapat. Bago nyo ibaluktutin tong dulo guys o itong gilid ng expanded wire natin, itong daliri nyo, ipasok, kung makikita nyo yung mga butas dito, ipasok nyo yung daliri nyo dito guys. Yan. Pasok nyo para pagka napasok na, batakin nyo guys ng paganon, batakin nyo ng paganon para hindi sa luluwag. Ayan. Ikaklam mo yung daliri nyo guys dito sa mga butas na yan, at saka hatakin nyo ng paganon para hihigpit yung expanded wire natin. Kasi pag hindi nyo hinatak yan, lalaw-law yan. Pag ganon guys, pag ganon. Yan. Tsaka nyo i-lock dito sa gilid. Huwag naman masyadong hata guys, yung katamtaman lang dahil baka yung kabila matatanggal din, yung katamtaman lang. So ganun yung process natin guys. Pag nailag na natin dito, yan. Dito naman tayo sa kabila, pagka nailag naman yan, doon naman sa kabila. So ang gagawin natin, tapatan yan. Kung saan kayo nag-umpisa, doon din kayo sa tapat yung pangalawa nyong gagawin. Ganun lang yung process guys. Yan, pag nailak natin yan lahat yan, dito tayo, din sa kabila. Ayan.
So ayun guys, tapos natin nailagay yung expanded wire. So paikot po yan, lahat yan. Makikita nyo kayo na kung saan ka nag-umisa, pangalawang gagawin mo sa tapat. Kung doon ka nag-umpisa, dito ka sa tapat magdalak, yung gaya ng sinabi ko kanina guys, kasi para hindi tatabingi yung expanded wire natin. Ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng screen mesh. Yung screen mesh guys, dito din natin ilalagay sa may kanal. Gamitan natin ng screen roller. Yung screen roller, so improvise lang to, gawa ko to. May mabibili po tayo dito sa mga glass store. Ito yung screen mesh natin guys. Yung screen mesh natin guys, yung pagkuha ng sukat dito, galing dito sa pinakagilid ng frame. Bali magdadagdag tayo ng kahit mga 1/2 inch or pwedeng 1. Huwag yung kapos na kapos dahil pagka ginagamitan mo na ng roller, nababata kasi yan. So dapat may siya, may alawan siya guys, gaya niyan. Mga 1/2 inch or 3/4 pwede na yan. So doon tayo mag-umpisa, pagulungan natin. At saka habang ginagulungan natin ng roller, so pipigilin natin to kasi pag hindi nyo pipigilan yung screen mesh, nababata kasi yan. Diinan natin ito guys ng kamay. Yan, diinan natin guys para hindi siya mahatak. Ayan. Ngayon, lagyan natin ng vinyl. Ang dapat kasi dito na vinyl number 3. Kaya yung available ko dito, vinyl number 1 lang. So ang gagawin ko, dudubluhin ko na lang to guys. Ilulubid ko to. Ayan, ilulubid ko yan para lumaki siya guys. Ayan. Saka ko ilagay dito sa kanal ng screen film gamit ang roller at saka flat screw.
Yung paggamit nyo ng roller guys, dapat lagi kayo ditong nakapina. Kasi pagka nagkamali kayo, pupunta yung roller dito, ito mabubutas tong screen. Lagi nyong ipipina dito sa gilid. Yan. So yung paglagay nyo ng screen, pagkatapos yung e-roller, kung may sobra sa dito guys na lumalagpas, wala pong problema yan. Mayroon naman tayong cutter blade, so cuttingin natin yan ng blade para magapaglagay tayo ng cover. Yung cover simple lang yung ikakabit. Natapos na tayo sa kabila, doon naman tayo sa tapat guys. Ganon din ang gagawin natin gaya ng expanded wire. So tapatan po yan. So ayun guys, nalagyan na natin ng vinyl yung screen natin. Kanina dito tayo nag-umpisa. Ang sinunod natin sa kabilang side. Ngayon, ito, tapos na rin natin nilagyan ng guma. Ito yung pinakahuli natin guys. Ngayon, ang gagawin natin kasi dito ako pinakahuli kong tinrabaho. So ang gagawin ko dito ako sa tapat sa kabilang gilid. Yung paggamit ng roller guys, dito pagka nilagyan natin ng guma, huwag na natin itong pipigilan itong screen. Hayaan na lang natin na padaanan natin ng roller itong kanal. Huwag natin itong pipigilan o ididiinan para yung purpose niyan, kasi pag niro-roller natin ito, nababatak to siya guys. Ayan, nababatak po yung screen na yan. Ang purpose niya na hindi natin hawakan dito itong gilid para mabatak siya guys. At nang sa ganon ay hindi siya luluwag. So habang nilagyan mo niya ng roller, yan, nababatak yan, humihigpit yung screen niya guys. Ayan, humihigpit po yan. Yan. Ngayon, yung paglagay natin ng guma, kung dito tayo nag-umpisa, papunta doon. Kasi yung iba nakita ko, lalo na sa mga nag-helper, dito sila nakatayo. Yung ginagawa nila, paglagay ng guma, dyan po sila naglagay, paatras po ang ginagawa nila. So yan po ay baliktad po yan. So mahirapan po tayo dyan. Kung dito tayo nakaposisyon, yung paglagay ng guma o paggamit ng screen, pabanti po yan. Kung dito po tayo nakaposisyon, pabanti po yung screen natin. Hindi po pwede na dito tayo nakaposisyon, tapos maglalagay tayo ng guma, mag-umpisa tayo dito, paatras. So mali po. Mahirapan po tayo dyan. So ayan po guys. Ang gagawin natin, pag naglagay tayo ng guma, kasi ito binil number 1 lang eh. Dapat kasi ito hindi na dinodubli kung number 3. Pag naglagay tayo ng guma, yan, pag naglagay tayo ng guma guys, ang gagawin natin,
habang ginugulungan natin ng roller, itong vinyl na to, hinahatak natin ng paabante. Yan. Para mas madali siyang maipasok dito sa kanal ng screen frame. Kasi pag hindi mo hinahatak yan, so mahirapan po tayo magpasok niya guys dito sa kanal ng screen frame natin. So pinakamadaling gawin para maipasok natin, batakin natin ang paabante. Yan, batak. Saka nyo magulungan ng roller. Ayan. Hatak po yan guys, paabante. Hatak yung guma, saka nyo pagulungan para mas madali siyang ipasok. So ayan po, tapos na tayo guys. Tapos natin ang nilagyan ng screen. Kaya na sinasabi ko kanina, kung gaya nito may excess siya na lumalagpas, ang gagawin natin, tabasin lang natin yan ng cutter blade kung saan yung may excess na screen mesh para maipasok natin yung cover natin guys. So ganun lang po yung paglagay ng expanded wire at saka screen mesh dito sa screen door. Ganun din guys yung paglagay ng stock plate. Susukat lang din tayo dito kung ano yung lapad ng butas. Tapos ganun din ibibend din natin yung gilid ng stoko, paikot po yan. Kung dito tayo nagumpisa, doon naman tayo sa kabila. So tapatan po yan. Pero sa project na to ay hindi natin binabaluktot yung hindi natin nilalaki yung stock plate dito. Kumuha lang tayo ng kung anong sukat dahil may plywood ito guys. Bale, ito yung stock plate niya. May plywood kasi ito guys sa ilalim. Yan, kung makikita nyo. Bali, ang stock plate nito, back to back po yan. Ayan, back to back po siya. Kasi ito yung request ng customer natin para mas matibay siya. Ang nilagay ko, bago ko itinapal itong stock plate, nilagyan ko muna ng silicone yung pinaka plywood niya, back to back. Tapos saka ko tinapal itong stock plate yung sa project na to guys. Kasi kalimitan pag screen door lang, hindi siya talaga back to back. May back to back mo lang kung mayroon siyang plywood. Ito kasi may plywood siya, kaya back to back yung stock plate niya. So ganun lang po yung process guys, paglagay ng expanded wire, paglagay ng screen mesh, at saka kung paano din ilagay itong stock plate. Kung wala siyang plywood, ilalak lang din natin dito sa gilid. So ganun din, kung ano yung ginawa natin sa screen mesh, ganun din ang gagawin natin sa stock plate. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sana po hindi po kayo magsawang magsuporta sa aking channel guys. Wala man akong ibigay sa inyo kung anong bagay, kundi yung sa akin po lamang ay sinishare ko po yung aking mga natutunan patungkol sa glass and aluminum installation. Maraming salamat sa inyo guys. God bless. Maraming salamat yung panonood.